Gandang araw, kaibigan. Meron po ako ditong manual rewinder. Ito pa yung mano-mano, yung pinipihit lang. Ko-convert ko po siya o lalagyan ko po siya ng motor para po hindi na siya dipihit. May counter din po yan. Yan po yung ginagamit ko sa pagre-rewind. Nga lang, siyempre nakakangalay pag puro pa kabig o puro pa ganyan lang ang ginagawa. Yan, lalagyan ko po siya ng motor. Yung motor po na gagamitin ko ay galing po sa junk shop. Siguro po to ay motor ng doon sa mga Xerox machine na malalaki. Sabi nung nasa junk shop, sa Xerox machine daw po nila nakuha. Ito po yung ikakabit ko dyan. Testingin natin kung gaano siya kabilis. Ito po yung ikakabit ko dito sa rewinder. Titingnan ko po kung gaano siya kabilis o gaano siya kabagal. Ay ikakabit ko po sa kanyang capacitor ay 2.2 microfarad. Di makita. 2.5 pala, 2.5 microfarad, 440 volts. Yun po ikakabit ko rito sa kanya. Ngayon lalagyan rin po natin ng switch para po do sa on off. Ginawaan ko na rin ng bracket. Normal na switch lang po yan. At yung platform nya, yung pagpapatungan, plywood na 3/4. Ito pong motor na to ay mayroong siguro may may bracket to dito dati. Problema, wala na siyang kasama nung nakuha ko, kaya ginawaan ko siya ng bracket na papasok sa kanya. Ayan po siya. Try ko muna i-assemble para makita kung ano yung kalalabasan ng speed. Makita natin kung accurate ba doon sa magnet wire na gagamitin natin, kasi pag masyado mabilis baka naman maputulan tayo ng magnet wire na pang electric pan. Itatry ko po muna kung ano yung kalalabasan. Yan na po yung posisyon ng motor sa bracket nya. Ngayon, gumawa rin po ako ng plywood na parang gagawin kong pulley. Ito po siya. Ito po ay 1/2 na plywood at nilagyan ko po ng groove sa gitna. Ginamitan ko lang po ng ng pile o yung kikil para magkaroon siya ng groove. Kaya po ako gumawa ng ganito na roller, dahil yung nakuha ko po na gagamitin na belt, ito po ay galing sa sa piston liner ng makina. Piston liner. Ito po yung gasket na ginagamit. Ang problema po, masyado siyang mahaba. Para dito sa roller ng rewinder at dito sa roller ng ng motor. Yan, discarding ginawa ko. Aalisin po itong kamay, ito mismong manual, at tanggalin po ito at ilalagay po itong ginawa kong roller. Yan po siya. Pakita po ko sa inyo mamaya. Spaghetti.
Yan na po yung position ng roller na ginawa ko para po dun sa mapaigsi itong gasket na kakabit ko dun mismo sa motor papunta rito sa rewinder. Yan po yung magiging posisyon ng rewinder. Yan po yung belt, yung pulley, tapos ito po yung motor. Sinornilyo ko na rin po yan dyan. Hindi ko muna po hinigpitan dahil check pa natin yung tension nitong belt. Wiring ko po muna. Ito na po yung rewinder. Kinabitan ko ng motor. Na po siya. Nilagyan ko rin po ng on-off switch. Medyo sakto lang po yung banat ng belt. Pala po itong motor na to ay 220 volts AC ang supply, run by capacitor. Yung capacitor po na 2.5 kanina, pinalitan ko po ng 1.5 dahil mabilis uminit si motor. Kaya ginawa ko muna siyang 1.5. I-check po natin kung andar ba. Yan po yung speed niya.
Try naman po na ulit natin yung manual, yung kagaya ng dati. Try natin kung anong sistema. Manual po siya. Medyo maalwa na siya ngayon dahil hindi ka na mapapagod magpaikot-ikot. Yung motor na yung mapapagod. Ano po siya. Yung speed po na yan ay panapat lang po doon sa ikot pag manual yung ginagamit. Makikita nyo naman po sa counter kung gaano siya kabilis. Kinabit ko na rin po yung bobbin sa pag-rewind. Gawa ng coil. Test ulit natin. Kung masyado pong mabilis yung andar ng motor, bibilisan kayo sa pag-ikot, pwede pong lagyan ng maglagay pa kayo ng isang para diinan ito, kahit spring, ang part na yan, para po bumagal. Napakita ko po sa inyo. Ito po gamit ko yung screw. Bumagal po siya. Tinanggal. Giniin. Pag matitesting po yan, pag may wire na, yung nag-rewind ka na kung mabilis ba o mabagal, lalagyan na lang po ng kalang dito para medyo bumagal si ikot. Lagay na po yung Phillips screw na yan. Pag tinanggal, mabilis yung ikot. Pag binalik, mabagal. Yan po yan. Pwede rin pong lagyan ng ng speed controller na pang AC yung motor na yan, para matansya nyo yung bilis o kaya yung bagal. Wala po akong makita pang speed controller. Nag-try po ako na gumamit ng dimmer light. Ito po, problema,
bago umandar si motor masyadong sagad na. Pagkalahati hindi na umaandar si motor, ano na siya, ugong na lang. Kaya maghanap muna po ako sa online nung speed controller, motor speed controller. Yan na po yung design. Try ko po ngayon mag-rewind using ng magnet wire. Try natin tong ginawa kong motor o rewinder na ininstallan ko ng motor. Try ko. No, pag sumobra, balik nyo lang. Yan na po yung na-build na coil dito sa ginawa kong dimotor na rewinder. Wala pong pinagbago dun sa tension ng belt dahil ayos naman po yung pagkaka-rewind. Hindi ko na binagalan or hindi ko na binilisan. Ayos naman po yung tension. Ayun, may advice ko lang po pagka ganito, kasi po on off switch lang ang meron siya para ma-intercept mo yung andar niya. Secured nyo po yung magnet wire nyo na hindi siya maiipit o may sasabitan, para once na nagre-rewind kayo, hindi kayo maputulan. Secured na walang sasabitan yung magnet wire kapag kayo ay nagre-rewind, para hindi siya maputol, dahil mahirap i-intercept kapag motor na po yung gumagana. Kung mabilis po yung kamay nyo, dahil pwede nyo patayin agad yung switch pero putol na. Kaya ingat po doon sa setup ng paglalagay nyo ng magnet wire, paglalagyan ng magnet wire, yung spool.